Amahan ako nga Diyos, salamat na usab dining bagong adlaw nga magitugot sa among mga kinabuhi. Nindot nga panahon nga din kami maghahatag na usab sa among tinuod nga pagpasalamat, pagdayeg paghimaya ng nakanimo tungod sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Kanunay ikaw nga naga supply sa tanan among mga panginahanglanon gikan sa maayong panglawas, mga material ng mga butang o bisan man sa presko nga hangin, sa nindot, sa weather, sa adlaw nga among natagamtaman, sa mga opportunities sa kinabuhi. Samtang nagahulat kami sa inyong pagbalik. Salamat, Father God, nga din ginhatagan nimo kami panahon nga ma-maximize namo alang lang Diyos sa imong tibayan. Salamat sa imong pag-ubad ka namo karon, tuloy kami sa imong pulong through the teaching ministry of God the Holy Spirit. In Christ's name, Amen. Okay, mga tulang tanan. Yes, tinood ka itong ginasulti ni Pastor Brendo. Kung magapaminaw ka mo sa balita sa kalibutan, na nakita sa pinaka-dangerous nga panahon. Na nakita sa pinaka-delikadong panahon. Atong nakita karon ang alignment sa mga nasod. Grabe na ang ilahang pagplastar sa ilahang mga kasundaluhan. O kini nagpamatuod nga adunay umalabot nga dako kayong catastrophe. No? Catastrophe nga human-made. No? The alliance of the North Atlantic Treaty Organization and the alliance of the Warsaw Pact Alliance as well as China, North Korea, and Iran, karon nagplastada na sila. O bisan man gani ang Amerika, naghatag sila o pinakataas nga precaution o prevention kung panalitan mo explode man. Mo-explode man ang pinakadakong gubat na magkapanghitabo. O billions of dollars ang ilang gina-prepare ng mga bahandi para sa gipangandaman nga umalabot nga gubat. Ang China alone, just this week, nakita nato nga ginapaikutan na nila ang Taiwan. Adunay pila ka mga dagko nga mga vessels nga nagpatuyok sa gamay nga isla sa Taiwan. Mga fighter jets nila nga nagalupad-lupad sa kahanginan. O kining tanan nagasignal sa atong kapanahonan nga adunay gyud dako nga magapanghitabo nga catastrophe. And in fact, ang Taiwan na sila'y preparation at the same time na sila'y kanang ginatawag nila special training in case nga magapanghitabo o nagpalupad sila mga armas nga gikan sa Amerika. Ang unang siguro nga purpose niya na pagpahibalo sa China nga kung manghilabot mo, namin ining armasa. Ang ikaduha, pag-practice ilahang mga sundalo kung accurate ba ang dagan sa ilahang mga armas. Ang gina, no? Ang una niya na panghadla, then ikaduha training of unsa ka accurate ang ilahang armaments, no? And by now, ang mga nasod nagsalimuan sila pagpangita sa mga armas.
Ang Amerika nagpa-double time pagpabuhat sa mga armas, mga bullets. Ang ubang mga nasod na malit o mga Brahmos sa India, abis naman ng Pilipinas, nagpalitan niya na, no? Tungod kay adun nagyoy ginapangandaman, no? Now, kitang tanan nasa kalibutan. Kung wala kita'y pulong sa Diyos, magkinabuhi kita sa kahadlok. Magkinabuhi kita sa tawhanon nga emosyon o pagbati. But just remember the Word of God, kanunay nga nagatudlo sa tuwa, fear not. Ayaw ka mong kahadlok. I am with you. Anak ako, nag-uban ka ninyo. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous hand. Kanunay ang Diyos nagapasaling nga kanato. But sa unsang paagi nga usa ka magtutuo, magkinabuhi nga dili magakahadlok. O kana lamang sadya nga ikaw nagkinabuhi sa pagka-espirituhanon. Kasi kung nagkinabuhi ka nga espirituhanon, you are empowered by the Holy Spirit. And there is no fear when you are empowered by the Holy Spirit. Walay kahadlok sadyang ikaw gigamhan sa balang espiritu. Og nahibalo ikaw nga ikaw adunay protection sa Diyos. So daghang mga kahadlok ang ginatubang sa mga katawan. But by this time, atong pagatunan, this is also related to our last subject, fellowship with God. No? Atong gitunan ang pagkinabuhi nga may pagpakigsandurot kauban sa Diyos. And now let us study the wall of fire. Kung ang musag ka magtutuo, nagkinabuhi nga adunay pagpakig-fellowship sa Diyos, dili siya dapat concern sa iyang safety because he is safe in the hands of the Lord when he is in fellowship with God. So, kini atong pagatunan karon, wall of fire. No? Wall of fire, a metaphor depicting God's invisible protection that surrounds believers and forms an impregnable fortification of safety and refuge. Now, alam kini kanimo o kanako ng mga magtotoo. Now, doon kini nga bersikulo sa Sicaraya 2:5, ang first nagisgutan nini, nagisgot ni tungod sa protection sa nasod ng Israel. Especially during the time of Darius, sa diha na niyanang panahon na kining nasura, gi-invade baya kini siya sa Babylonia. And then during the time of Darius, si Sicaraya, muning panahon na nga ang Diyos na communication between the Lord Jesus Christ, the angels, and Sicaraya. So tulo silang istorya nini. Ngayon panahon nga ang anghel nagapangutana sa Diyos kay Jesus Christ at Jesus Christ nagatubag. O sometimes si Sicaraya nagapaminaw, no? O ang anghel nagapag-istorya gato kang Sicaraya. Now, sa ako nang gingon, ang una din is the promise to Israel. Nagingon, for I declares the Lord will be a wall of fire around her, and I will be the glory of her midst.
Morning sa Sikaraya 2:5. Atong basahon kini siya sa Cebuano, no? Parang clear na itong tanan. Sikaraya. Nagaingon sa Bisaya, kaya ako nagaingon si Jehova, mahimo alang kaniya nga usag kakuta nga kalayo, nga maglibot ug ako mahimo nga mga himaya sa taliwala niya. Now, iyang diskutan din nga kuta, usually, kuta is, wall, no? Wall. Apan ang iyang diskutan din wall of fire. Kaya, unsa may purpose ganong wall of fire man ang iyang diskutan? Nag-diskut siya may tungod sa divine protection nga ang imong enemy dili makaduol nimo when you are in fellowship with God. Just remember that. Just remember that. No? Wala yung magkapaghilabot na to tungod kay ang protection sa Diyos na ka na to. Di sa pagkusinita mo sa kalibutan. That's why ang atong current events, ako nagapaminaw man ko kay yes, kinahanglan mahibalo ko yun. Yun, no? Kung silagan sa atong kalibutan karon. Ang gubat sa Iran, sa Amerika, nagkagrabe na siya. O dili man siya magkabawas tungod kay padulong man ta sa Great Tribulation. Kasi may nag-expect nga magkahina ni gubat, no? Padulong ta sa Great Tribulation. O ang final nga gubat din sa Armageddon campaign. Sa last 3.5 years of tribulation. Ngayon, nag-iskulta din ha, billions ng mga tao ang mga matay. Mapay gubat nga nangabot og billions ang mga matay. But during sa Armageddon campaign, billions ng mga tao ang namatay. Now, nganong matunay wall of fire? Una sa mga nasod ng mga sa nasod ng Israel, tungod kay sila ang gitawag ng mga katawhan sa Diyos. Ubusa ang Diyos, nagsikik pangagda nila nga balik ka mo kanako. Kay tinuod magyud sila, no? Nahisalaang magyud kung ato lang doon pagbasa ang bisan man ang ubag nga nagkasulat diri sa Zacarias. Kung sugdan ninyo sa chapter 1, bago mo mabot sa chapter 2 verse 5, yes, adun nagyoy gitawag na to apostasy sa nasod ng Israel. Apostasy meaning pagpalayo nila sa Diyos. Pagbiya nila sa ilahang pagtuo sa Diyos. O usa ang Diyos nagsigig. Invite sila na balik ang mga liganako. Now, kung hatagin na ito pagtagad, tiwaso na ito pagbasa din sa verse 8 sa Zacarias 2, nagaingon din kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon. Sunod sa himaya, gipadala ako niya ngadto sa mga nasod nga nagtulis kaninyo kay siya nga nagahilabot kaninyo, nagahilabot sa kalimutaw sa iyang mata. Now, nganong diskutan niya nagahilabot sa kalimutaw sa iyang mata? Kung sa minhita po sa nasod ng Israel, yes, gi-invade sila. Giilog sila sa Babylonia, giilog sila sa Assyria, giilog sila sa Grecia, giilog sila sa Roma. Pero tinihan ang gubat. And then, sa 1948, nabalikan sila o gamay nga nasod. Now, ang gisgutan din gitugutan sa Diyos nga ma-destroy sila. Kung sa lawagay sila,
sila ang gisgutan nila sa verse 8. Lupad. Nagahilabot sa kalimutaw sa iyang mata. Now, nga gisgutan niya nga nagahilabot sa kalimutaw sa iyang mata. Kining mga Hudiyo, mo niyang pinakapalangga gid sa Diyos. Special people na sila. Morning offspring ni Abraham, nga gihimo niyang katawhan sa Diyos tungod kay ang Babylon, grabe sila nga nagatuo sa Diyos-Diyosan. Ug gikuha si Abraham, gibutang siya sa Kanaan, ug dito nagasukod ang gitawag nato first civilization sa mga supposed to be mga katawhan sa Diyos. So gikan kay Abraham. And then miabot na diri sa kay Moses, padulong diri sa ubos. Until such time nga napurma na nasod ng Israel sa panahon na ni Jacob, tungod ka na sa 12 ka mga anak. O grabing pagsanay nila. O dito nagadaghan ang mga gitawag na itong Jewish people. Miabot ang panahon nga grabe ni hinahinay sila palayo sa Diyos. Apostasy. Especially sa time ni Moses. And then, pagkabot nila ni David, Solomon, yes, nagpabiling gihapon ang mga katawhan nga nagkapahilayo sa Diyos. Bisan tinuod sila ang gitawag kalimutaw sa mata sa Diyos. No? Tagaan ito emphasis ng kalimutaw sa mata sa Diyos. No? The apple of God's eyes. Now, ang kalimutaw mo gining sa sentro sa itong mata. Nakita ninyo na yun. Unsa tawag ini? Kining na portion diri nga gitawag retina. Kana no? Kana nga portion. Now, nganong gitawag sa Diyos nga ang mga Hudiyo daw kalimutaw sa mata sa Diyos. Now, unsa man din atong kalimutaw? Unsa may nasa atong kalimutaw? Unsa ka importante ang imuhang ang kalimutaw sa imuhang mata? Pag tapsingan ng naggamay nga bisag gamay lang kayo nga abog, pilok-pilok na kaniya na. Luha-luha na ka, hindi na kakakita. Busa, ang Diyos, ang himuat sa Diyos, grabe ang iyang protection sa atong kalimutaw. Tanawan ng atong mata, nalay abog na mo makita na atong gamay, pilok ka na yun. Naihangin nga mabati niya, pilok ka na yun. Ana ka protektado ang atong kalimutaw sa atong mata. Dili basta-basta ang atong mata maigong sa mga gagmay ng mga abog. Grabe ang protection ini. O gingunana ang protection sa Diyos sa mga Hudiyo. Grabe ang iyang pag-protection sa mga Hudiyo. Pero ang mga Hudiyo, nagpalayo yun silang pagtuo nga sa Diyos. Busa, pag-abot nila sa Sicarayas, kinatugutan niya nga din pagkatulisan sila, i-invade sila, i-destroy sila, bisan tinuod sila, protektado diha sa mata sa Diyos, tungod sa ilahang pagkamasupilon. Now, karon, nang nagkapabilin pa ba ning wall of fire? Yes, napagihapon. Ang wall of fire nagahisgot sa divine protection sa matag usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkahamtong. Ang wall of fire nagapabilin paghihapon sa usa ka magtotoo nga nagkinabuhi nga in fellowship with God. Just remember that. Ang protection sa Diyos na sa usa ka magtotoo nga diin kanunay nga nagkinabuhi nga espirituhanon. So this was divine promise given to Sicaraya
at critical time in Jewish history. Previously exiled Jews were returning to Jerusalem in 538 BC. Kay sa 445 BC, mamuntong panahon na nga gidestroy sila. No? Now, their city stood defenseless with neither walls nor army to resist invasion until the physical walls were completed in 445 BC. Kunong panahon nila ni Nehemiah. Ngailahan ang himo ang ilahang wall. Ang wall, ang kuta. Ang nasod mangkot nga na wall, dako og protection. Pero sa atong panahon karon karon nga mga panahon nga gitawag na to klase sa gubat, ang wall dili na magsilbi. Tungod kay air superiority na ang laban karon. Kung daghan kag eroplano nga kusog mulupad, dili na nako agi og gate. Tuwa na sa ibabaw, dito na muhulog og bomba. Busa by now, ang away na sa kahanginan. Ug ang uban nasa ilalom sa dagat. Kay kung nakay submarine, dili madunggan ang tingog sa imong submarine, dili pwede makita sa mata. Ang ilahan na lang niya na ang radar na pod. Dito na po sila sa technology kung saan pagdetect sa mga armas, mga andar sa ilahang mga makina. No? So, pahaytikay na karon. No? So, ang wall, sa atong panahon karon, kung naigubat, di na magsilbi. Pero sa una, kinahanglan ang wall. Kaya ang gubat sa una, face-to-face yun. Kinahanglan, doon din mo imong kalaban o imong tigbason. Dunggapon o di na pa sila ma-destroy, mamatay. Until such time na miyabot ang pusil, di na kinahanglan yung duulon, bisag sa layo, pusilo na nimo. Pero karon miyabot ang panahon nga, bisang pagtuwara ka sa isa ka nasod, pwede ka panuparan nga dito na mutok pa sa inyong nasod ang armas. O mo na lang gitawag lang conventional warfare. Now, kung mag-istutag gahom sa Ginoo, mas gamanan ang Diyos kaysa nining mga power nga gibuhat sa tao. Kining ilahang gahom nga nakabuhat sila nining mga sophisticated nga mga weapons, wala rin gani sa gahom sa Diyos. Sa tinuod lang, di dapat silang kahadlukan. Kaya wala rin siya sa Diyos. Pwede sa Diyos kapahunungon at ang mga nuclear missiles nila. O dili na kabuto, pwede. Ang atong Diyos, gamanan ng atong Diyos. Kung managtubo lang siguro tang tanan, bisag kita lang tanan diri, no? Bisag kini lang ang number of peoples. Kung managtubo lang ta sa espirituhan ng pagkahamtong, magkinabuhi ta nga anaa sa pagpakig-fellowship sa atong buhi ng Diyos. Nagkinabuhi kita nga espirituhan nun, kining mga armasa ni dili kaduol na to. Dili sila kaduol na to. Nga naman, we are the apple of God's eyes. Yes, ang first application para sa mga Hudiyo. Pero kung kita nagapakig-fellowship kauban sa Diyos, usab kita mahimong apple in the eyes of God. Meaning, sama kita sa atong kalimutaw nga protektado kayo. Anay kilay sa ibabaw, napay panit nga musira. No? Automatic musira siya, no? Dali kayo sa maka-pilok. Una'y purpose pag-pilok yun. Protection na sa tuwang mata. So ang Diyos, anak niyang pagtanaw sa tuwa, ang protection niya na automatic, pak!
Sa dihang naa ka sa pagpakig-fellowship ka uman sa Diyos, na kay protection. Ayaw yung kanlok. As long as you are in the plan of God, you are in the right geographical location, in a right time, ayaw yung pagkahandog kay ang protection sa Diyos na ani mo. Gawas lang kung mulabas ka ni anak, no? Now, yes, mao katong nagbuhat sila og wall, sila ni Jeremiah, kay during those time, ang gubat lagi, sa ako nang giingon, man to man, face to face. No? Padaghanay og sundalo, pagkahiay og sa tawag na, bukog, pagkusganay mo dagan. Muna ang gubat sa una. But by now, dili na. Sumuning, nagabuhat sila og wall. Buhatan nag-wall ang ilahang dapit para sa protection sila mga nasod. But there will be a time nga dili na kinahanglan og wall. Wala na yung wall ang kinahanglan. So doctrinal application to the church. Andito sa doctrinal application to the church. Sa ato ang panahon ni siya, no? Kung sa may application ini kanimo o kanako. By application, wall of fire refers to the powerful protection enjoyed by Christians today. Balik ko lang ko. By application, wall of fire refers to the powerful protection enjoyed by Christians today. So, ang wall of fire, mag-enjoy kaya punta nini kay mo niya itong protection sa itong panahon karon. Mo na nga, kung naman kayo mga kahadlok, ipatagam kang yun ang pulong sa Diyos yung kinabuhi. Ayaw yun pa, ayaw i-miss ang pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, maghatag ka niyo kalinaw. Stability sa inyong soul. Ganun magkahandlok man ta. Namtay Diyos. God is our provider. God is our protector. O ganun mahadlok man ta. Yung kasaligan man siya, matinumanon man siya, o gamanan man siya. Sa tanang panahon, ang Diyos, dili gid makamao nga mupakya sa iyang mga saad. So, by application, sa ganun, wall of fire refers to the powerful protection enjoyed by Christians today. Nakay protection. The term can be used in conjunction with several related doctrines and illustrations. Number 1, the wall of fire is the power of God through faith. Mura ka kining area, di ko galingkod, agatindog. Kung kining dapita na ako sa right geographical location, mao ni ang kabubuton sa Dios nga mahitabo sa akong kinabuhi nga ako dire. Nagtudlo ko sa pulong sa Dios. Walay bisan kinsa nga makapanghilabot nako tungod kay na ako sa iyang geographical belt. Sa insaktong panahon. Mabito ng importante ang divine guidance. Kaya dili biya basta-basta nga magpataka na kong lakaw. Kaya wala mo kay balong katong inyong giadtuan dili dito kabubuton sa Diyos. If you are not in the will of God, just remember, ang wall of fire walay kagamitan sa imuha. Do ang grasya sa Diyos, wala gihapon hinda mo sa imuha. Salamat sa grasya sa Diyos nga bisag wala ka sa kabubuton sa Diyos, wala gihapon hinda mo sa imong kinabuhi. Wa ka na bangga, wa ka na pusilan, bisag tinuod wala ka sa kabubuton sa Diyos. But there is tendency matapsingan ka diha. Because you are not in the will of God.
O yun na importante ang pagkinabuhi ng Espiritu. You must discern the divine guidance and follow His will. O kapag sunod sa iyong kabubuton, dapat anak ka sa insaktong lugar, sa insaktong panahon. Nga na ipabuhat ng Diyos sa imong kinabuhi. So the wall of fire is the power of God through faith. Nagkatuo ka, guaranteeing every believer's eternal salvation. Yes, muna lihan, no? Nga yes, kinabuhi sa magtotoo, eternally, kung kita, secure ta. Number 2, as a portrayal of temporal security, the wall of fire is God's provision of logistical support to all believers while on earth. So, kung nakasa saktong location, ang Diyos will provide po sa imong Panginoon. Naguna-una ka nga, mauginig ka puputon sa Diyos sa imong kinabuhi, ayaw kahadlok sa imong Panginoon. Kaya ang God's provision, dili lang God's protection, ang God's provision naapod sa iyo. Ano, kahandukan man mo, ang Panginoon mo, na sinsaktong lugar, nakasakabubuton sa Diyos, nakasaplano sa Diyos, yung kinabuhi. Nagkinabuhi ka na uyon sa kabubuton sa Diyos. Nakasatanan ng mga assets. You have all the assets that God has. Sitag iya sa tanang mga butang sa kalibutan. O busa, gisaad sa Diyos at my God shall supply all your needs. And all these things shall be added unto you. Mga saad sa Diyos. Kung sa pamayatong kahadlukan, kabalakan. Now, yes, ang God's provision of logistical support may hatag yun sa tanang mga magtutuo sa lihan kita nagkakinabuhi diya sa iyahang kabubuton. Whether they succeed or fail in the spiritual life, believers are sustained. Yes, tinood po na siya, no? Matingala kita na, na-out of fellowship man yung tako, pero sa gihapon, ang grasya sa Diyos na magyapon. Nag-provide magyapon ng Ginoo, nagkakaroon magyapon, no? Yes, tinood ka na, no? But just remember, there is no alternative when you are in fellowship with God. Ang fellowship with God, God's favor is in you. Ang pabor sa Diyos, nasa imuha. Munang ingon sa Roma 8:31. Now, number 3, the wall of fire can be used in conjunction with armor of God. Muna gigamit sa Ephesians 6:10-17. Muna atong mga armas. The military metaphor depicting the believer's spiritual protection in the angelic conflict. Natay gubat ng gatilan. O ang Ephesians 6:10-17, mao kini siya ang equipment nato nga ani natong pagagamiton nga dili kita magmadaugon sa atong Christian life. Wala gyud laing equipment ni gamiton ng tao. Dili ang human ability, dili ang human wisdom, dili ang human strategy. Wala kagamitan ng tulo, no? Kay ang tao dali kay mo gamit sa iyang abilidad, sa iyang kaalam, sa iyang pamaagi, sa iyang kusog. Apan dili na siya magsilbi sa spiritual life. Ang spiritual life, lahi ang gahom sa espiritualong pagkinabuhi kaysa tawhanong gahom. Naman kay islam kay abilidad. Pero sa mga imong abilidad, samanta sa Diyos, abilibad pa na. Samanta sa Diyos, di madawat na.
ang gikinahanglan nimo is ang gahom sa Dios. Mao kana nga sa atong pagkinabuhi matag karon ug unya nagkinahanglan kita sa gahom sa Balang Espiritu. We need to be always spiritual. Kaya ang gisgutan din sa Ephesians 6, kung atong pagkabasahon kini siya, ang Ephesians 6, wala nagatudlo ka nato nga magsalig ka sa atong gahom, kundi kinahanglan magsalig ka sa gahom sa Diyos. Kaya natong gubak nga giapilan, dili kini siya gubak nga tawhanon, kundi gubak kini siya nga espirituhanon. So, dili na kayo sa Ephesians 6, verse 10, sa katapusan, magmalikod kamo pinagi sa Ginoo o sa kusog sa iyang gahom. Asa daw ka magmalikod? Sa Ginoo. Sa kusog sa iyang gahom. Wag gid siya mingon din eh. Magmalikod kamo. Salig mo sa inyong kusog. Salig mo sa inyong gahom. Salig mo sa inyong abilidad. Wa siya nagasulti rin, ha? Tungod kay sa Diyos, walay abilidad ang tao nga madawat siyang tubangan. Sa Diyos, dili abilidad, dili kaalam sa tao ang madawat sa Diyos. Ang madawat sa Diyos, ang gahom lang sa Balang Espiritu nga nasa sulod na to. Mao ka na nga gitagaan ikaw og espiritu sa taknang imituo kaniya. Ang purpose niya na nga nang gitagaan kag espiritu permanently indwelling, nagapuyo siya sa sulod sa imong kinabuhi para nga aduna kay gahom, aduna kay kusog nga makikaway sa manulundaong gubat. So, just remember this, no? Ibutang sa inyong panguna-una nga dili imong abilidad. Dili imong strategy, dili imong ability. Ang pagpakigaway ng espirituhanon. Verse 11, isuot ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos. Dili imong hinagiban ang ipasulod. Hinagiban sa Diyos, isulod. Dili na to kaya. Di na to kaya ang espirituhanong gubat. Nagkinahanglan kita sa panabang sa Diyos. Busa isulod ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos aron makabarog kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa. Dili ka magmadaugon sa yawa kung magsalig ka sa atong abilidad o sa atong kaalam, mga human viewpoint. Atong ikinahanglan ng gahom sa Diyos. Verse 12, kaya atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo. So dili tawanon. Ang atong gubak dili unod-unod, kundi batok sa mga punuan, batok sa mga kagamanan, batok sa mga labawang kagalon, nining mangit-ngit ni kalibutan karon. Batok sa mga dautan ni espirituhanong panon, diya sa mga dapit sa kalangitan. Tungod nini, dada ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos. Use the equipment of God. Wala sila ngayon, gamitan ang imuhang equipment. Gamitan mong sundan, gamitan mong armas. Wala sila ngayon. Gamitan ang imuhang kusog. Wala sila ngayon. Dada ninyo ang tibuok hinagiban sa Diyos. Aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan. O makapugong kamo sa inyong baruganan tapos sa inyong tanang pakigbiso. Verse 14, busa, pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan ang inyong mga hawak sa kamaturan. Dapat, the truth, nasa inyo ang hawak, nakabakos. O sa masuluban ka mo sa kutamayan nga mao ang pagkamatarong. Kutamayan ang pagkamatarong, nagpasabot, nagkinabuhi ikaw diha sa pagkamatarong. You are in fellowship with God. O sa mga sinapingan ang inyong mga tiil sa pangandam sa mayang balita sa kadaitan. The gospel of peace. Now, atong milabay simana, pila to ka gospel ang atong gitunan.
May gospel of peace, gospel of Christ, gospel of the kingdom, gospel of eternal gospel. Unong to ka gospel lang itong gisgutan. Ang diri, gisgutan diri, the gospel of peace. O ang gospel of peace, yung gisgutan diri is reconciliation. Meaning, kita ng mga magtotoo, just remember ha, kita ng mga magtotoo, na i-gospel nga nasa tuwa. Gihatag ka na sa Diyos, aron nga kita mahimong instrumento sa panalangin nga sa uban. Nga diin sila mapasiguli nga sa Diyos. Sa ako lang giingon sa inyo ha, ang gospel, dili gid gusto sa atong kaaway nga mapresenta nato sa mga unbelievers. Gipugnan gyud sa atong kaaway na. Kanang na kay kahadlok sa pagsangyaw, pagi na sa kaaway. Kaya dili gusto sa kaaway nga ang gospel of peace, ang gospel of Christ, atong ma-share nito sa mga katawhan nga nagkinahanglan magkalawasan. So munang natay kaulaw, natay kahadlok, basig di kutuhan, ayaw. Kung na kayo opportunity, just share. Wala, di mo ka mapildi niya na. Kung di siya mo dawat, pildi ka? No. Daog yan ka kaya nag-share ka sa gospel. Kung midawat siya, damon, madaog ka. Pero, kung tanong ka ng lenient kayo tanong, para sa tuwa nga, ito na siguro, luwas na bitaw ko, bahala na sila. No? Sige na lang sila, no? I remember just last night, ako nga po, nagtawag. Pagkahuman to sa klase, pagkahuman sa klase, nagsigig-sulti si Chisil. Niya, pagkahuman si Shami ang ni abot. And then, may si Shami, no, kanang, nanago na akong pangalan no, sa Book of Life. Nasiwa. Inko, nintuon naman ka ni Kristo, ngayong manluluwas. Siya So, ka sa Book of Life. Kaya nga naman, naapin mo gusto sa sik, basta rin itong Book of Life, no? Yes, kung ikaw magtotoo ni Kristo Jesus, ka sa Book of Life. O, nadugay nga mong panahon kay akong gisukit-sukit. Iko, nay na baya edad, iko, kailangan na gani. So, akong magbalik sa ang konsaya. So, luwas na ka. Luwas na ko. Makanto na kag langit. Makanto na ko sa langit. Kaya na naman sa Book of Life. Kaya wala sa Book of Life, nasa Book of Works. Kung wala ka sa Book of Works, imperno ka yun. Nagtinsan ninyo nila, napasa Book of Works. Basig na pa mo sa Book of Works, ha? Kaya sa Great White Throne Judgment, natalan yung works nito, natalan yung mayong agi nito. Pero, pagpagitaon ninyo nga sa Book of Life, wala. Nanong wala man. Ang sa kadili magtotoo, dili mo appear sa Book of Life sa Great White Throne Judgment. Ang Book of Life para lang sa mga magtotoo. O kinsa lang ang nasa Book of Life? Ikaw lang na mituo kang Kristo Jesus ngayong Ginoo o manluluwas. Once na mituo ka kang Kristo Jesus, nga siya imong manluluwas, ang imong ngalan nasa libros kinabuhi. So, nakaanak ko, salamat nga dugay-dugay ka mong istoryahan ni Shami, burag na evangelisin na hinong to, kasi nga-gister dito, sige may istorya ka na ko. Apo yan anak ko. Permino na nga apo na ko nga na nasa age of accountability. Meaning, age of accountability nga makasabot na.
O kinahanglan ng pasabton. Naging na ko siya, sinchisid ha? Kaya bingon siya nga, Lord, di pa man ko makaspread sa gospel, oy. Ano siya? Di pa siya makaspread sa gospel. Gingnan ako siya. Pwede man. Sa di mo ko kabalo. Inko, isulti lang nimo nga si Kristo baya gilansan sa cross. Gibayran niya ang tanan natong sala. Siya ang atong manluluwas. Kay ang atong sala, gibayran niya sa cross. So dili na hisgutan ng imong sala kay gibayran ni Kristo Jesus. So tiyan na nimo sila na kinahanglan mo tuog kita ni Kristo Jesus nga atong manluluwas. Siya mo lang na. Ngayon ko, ang imong sikit sa niyawan pag una si chisin. Yung siya nga, di mo ko maminaw ba? Di mo ko maminaw na si chisin ko. O sige lang, balik-balikan lang nimo na kay pag 6 na siya, makakapag na kadugayan. Kung ka na si chisin, ayaw din nag-biyay, sige agad nag-sulting, mutuod ka ni Kristo Jesus ng imong manluluwas. Hantod nga, pag abot na sa iyo sa accountability, automatic na mudawat ng Kristo Jesus. Now, nga naman din na, nga yun na naman. Ang atong kinabuhi, we are the light and salt of the earth. Dapat mahimo kitang instrumento sa panalangin ngadto sa mga nagkinahanglan og kaluwasan. Usaw mo nila pagkaluwas kung dili nato sa pagkasangyawan. Usaw man pagkaluwas sa atong anak, sa atong apo, sa atong mga higala, sa atong mga parente, kundi na to sangyawan. Unsaw mo nila pagkatagamtam sa kinabuhi nga malipayon kung dili na to sila mashiran sa gospel. Ganina nagkunto si Glinda sa John 6:35. Pagkanindot din ha. Ako mo ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. Siya nga magatuo ka na ko, dili naging pagkagutomon. Kung siya nga magatuo ka na ko, dili naging pagkauhawon. Duhay kita ko rin ha. Di ka gutomon, di nagkauhawon. Ganun man, ang imong paglaong is eternal. So kung ang musay ka tao ang imong nasangyawan sa pulong sa Diyos, naghatag ka niya o paglaom. Nga dili na siya gutomon, di na siya uhawon. Mabitaw na yung mga panahon sa itong kinabuhi nga, bisag taas-taas ng panahon, murag ba'y gutom. When you are spiritual, kung di ka gutomon, kaya ang imong paglaom, eternal. Ang imong paglaom, taas-taas. No? So, importante na. I remember during those time nga, bata pa ko, grabe yun namang suloy-suloy yun. Just to evangelize. Grabe yung evangelism na nagpapanghitabo. Mindanao, Visayas, kami ka-abot og Luzon, no? Kutob rami sa Bantayan Island. No? Now, na yung mga panahon nga din, naka-experience me o bagyo. In fact, nahulog yun ko sa pinaka-tumatunga din na sa Malita o Sigaboy, Balot o Davao. Dihan misto nga. Dohaming nahulog sa Pambot tungod sa bagyo. Sa mga panahon ako ba, katong panahon na kung wala na ako nakagunit sa katig, pwede sa iyo na kung ganito Ginoo. For mapag-i-purpose ng Ginoo. May ganit kinahulog ko sa tubangan. Napay katig, nga duha ka katig pa sa likod. So nakagunit ko sa kaduhang katig. Kaya di ko kabalong mulangoy, di na ko kagunit sa katig, kay tiurok naman ko. May kay kabalong mulangoy, pagtanong na ko, may katig ka. Lokso ko.
Nagunit sa katig, no? Ana ang evangelism. Maka-experience mi, nga ipalinya mi diha sa saman. Palinya mi, nagburot mi ng 45 dali. Linya po rin taon mi. Ang una na mo, pastor number 1, yan na, limba. Ako kay Murag. Bata, pamangko itong panahon na, dili ko mga bata, pero Murag, ako yung pinakamanghod itong panahon na, so, dito mi sa tumoy. Nagsunod mo ni Victor, no? Kagimin niya na. Kagibig, manalakaw nga buntag, magsugod sa highway, hapon din hapon dito sa dapit nga magpasalinan niyo the public life of Jesus. Mga lakaw, experience, kagutom, kauhaw, experience pinana. But, nga naman yun? Nga nung kinahanglan man? Kanang little bagyo sa una, pero tilisura pa sa giyanan niya na. Pero niabot na din na sa little bagyo, mga siguro to, mga 1995 pa to. More than 30 years na. Abot ng little bagyo. Grabe katugnaw na diha sa una. Lasang mo na. Maihap ang balay. Karang pagbalik na dito, hindi naman naghanang balay. No? Kanang mga Davao del Sur, dari sa Bukidnon, Sigaboy area, amo na natuwa. So, nakana ko nga, kadtong mga trabaho, preparation na dito na nako sa niining ministry. At least naka-experience, na-expose ko na itong mga buluhaton, no? Abot ni Kamigin, Pantayan, Surigao, Bohol, sa kasang area, no? Now, nganong ikaw lang na itong bayang balita? Kung si Apostol Pablo pa sa Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel. For it is the power of God for salvation to those who believe. Dili na ito dapat ikaw lang. Ulaw pa hinoon, dili na ito isang yaw. Maski tayo dapat maulawan, no? Kundi na ito isang yaw may balita. Well, padayon kita, so, natin ha, protection nimo. Ang gospel of peace, no? Ang gospel of peace, we need, kinahanglan nga ma-share na ito ang may balita. Nga diin, mapasig uli, ang usa ka dili magtotoo, nga ito sa Diyos. Ma-reconcile. Though it is the power of God, nga diin muluwas nila, but ang word, nga itong i-share sila, mo'y gamiton sa palang espiritu, nga ilang manunggan, o sa diyang mutuo sila, mahimong makaplag sila sa kaluwasan. No? Now, the principle results in a life of blessings, inner peace, and stability even in extreme pressure. One in one. Rejection of Bible doctrine amounts to stepping outside the wall of fire where there is no protection. Now, paminaw mo, no? Yun na importante ang pulong sa Diyos. Kung magpalayo galing mo sa Word of God, just remember, nigawas mo sa protection sa Diyos. Ngayon nigawas mo sa protection sa Diyos, wala mo sa will of God. Wala ka sa kabubuton sa Diyos. Ibutan lang nato, karong adlaw ta, no? Natay manimbahon niya, tuwa mo sa gawas, ba? Wa mong kabalo nga out of fellowship na mo. And because you are out of fellowship, vulnerable mo kung saan ka panghita mo sa gawas. Nga naman, wala mo sa wall of fire. Wala mo sa divine protection. Do, grasya sa Ginoo, gawin hita po sa inyo ha, na mo sa gawas, but ayaw permanentihan. Ibasin ba yan? Samantalang kung namos kabubuton sa Diyos, wagad mo dapat kahanlukan. Wagad mo dapat kahanlukan if you are in the will of God. So rejection of Bible doctrine amounts to stepping outside the wall of fire. Kung sa gisulti nila, rejection of Bible doctrine amounts to stepping outside the wall of fire where there is no protection.
wala kay proteksyon. Salamat na lang ang grasya sa Diyos na paghihapon. Mao ganan kung adunay pagtuon sa pulong sa Diyos, dapat naagid ka dito. Kaya na dito ang imong divine protection. Number 4, last. Regarding nations, God puts a wall of fire around the national entity that accepts divine truth. Pagkanindot unta kung ang atong nasunod na, no? Mas daghan ang mga magtutuo nga nagatubo sa pagkahamtong o kang pulong sa Diyos mo inahimong priority number 1. Kaya kung nahimong priority number 1 ang pulong sa Diyos, ang divine protection na niya lang nasulat. So, but He disciplines and eventually destroys the nation that accepts delusion and error. Ang nasod nga kulang o gugma, kulang o kahangawa, kulang o gitawag na to kauhaw sa pulong sa Diyos. Vulnerable ka ng nasura sa gitawag na to divine discipline. The wall of fire protects and delivers the pivot of growing and mature believers within its borders. Now, atong pagbasahon kini, no? Mo kini, balik ko na ko, when a nation suffers under divine discipline, the wall of fire, no, protects and delivers the pivot of growing and mature believers within its borders. Bisan magpagadisiplinahon kini nga nasod o kanang nga nasod, kung adunay mga hamtong ng mga magtutuo, kanang nga hamtong ng magtutuo, pagka-protection sa Diyos. Nga naman, you are the apple of God's eyes. Ang mata sa Diyos nasa imuha. Bisa mo kung sinitapos kalibutan, ang protection sa Diyos nasa imuha. Ayaw na yung gawas diya sa pagpakig-fellowship, kauban sa Diyos. Now, atong pagkabasahon kining kadyot, paspasan na nato. Sugod kita sa Psalms 33, 18-22. Psalms 33, okay, Psalms 33, 18-22. Anya karon ang mata ni Jehova ana sa ibabaw sa mga nagkakahadlok kaniya, sa ibabaw sa mga nagasalig sa iyang mahigugmaong kalulot, aron sa pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon, o aron sa pagbantay kanila nga buhi sa panahon sa gutom. Ang among kalag nagahulat kang Jehova, siya mao ang among katabang o kang among taming. Kay kaniya magakalipay ang among kasing-kasing, kay sa iyang balaan nga ngalan mingsalig kami. Ibutang sa ibabaw namo ang imong mahigugmaong kalulot, O Jehova, sumala sa among paglaom kanimo. And then 46. Ambag kita sa 46, unahan lang, Psalms 46, no? Sa Psalms 46, verse, kinitas-tas ni 1-11. Ang Diyos mao ang atong dalampagan o kalingon, madali nga katabang sa atong kalisdanan. Busa dili kami mahadlok bisan ang yuta pag-aalidan o bisan ang mga bukid pag-auyugon ngadto sa kahilagman sa kadagatan. Bisan ang mga tubig niini magangulog o mga lubog. Bisan ang mga bukid manguro gumikan sa pagtubo niini. Adunay usa ka suba nga ang mga sapa niya makapahamuot sa syudad sa Diyos. Ang balaan dapit sa mga tabernakulo sa taas mayamot. Ang Diyos ana sa taliwala niya, siya dili matarog. Ang Diyos magatabang kaniya o kana himuon sa pagbanag-banag sa kabutagon. Ang mga nasod naglungot-lungot, ang mga gingharian giuyo. Ang iyang tingog, iyang gipalanog, ang yuta na tunaw. Sinuba sa mga panon, nagauban ka nato. Ang atong dalampanan mo ang Diyos ni Jacob. Umari ka mo, tanawa ang mga buhat ni Jehova. Unsa ang mga pagkalaglag na gibuhat niya sa yuta,
nagapahunong siya sa mga guba hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gibali niya ang pana o gipunggo ang bangkaw. Sa kalayo gisunog niya ang mga karo. Humilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Pagabanhawon ako sa taliwala sa mga nasod, pagabayawon ako sa taliwala sa mga nasod, pagabayawon ako dinhi sa yuta. Si Jehova sa mga panon, nagauban ka nato, ang atong dalampanan mo ang Diyos ni Jacob. Usab sa Isaiah 37. Isaiah 37 verse 31 to 38. O kang salin nga mahabilin sa balay ni Judah, manggamot paingon sa ubos, ug mamunga paingon sa ibabaw. Kay gikan sa Jerusalem mugula ang usa ka salin, o gikan sa bukid sa Sion sila nga mugawas. Ang mainitong tinguha ni Jehova sa mga panon magahimo nini. Busa kini mao ang ipamulong ni Jehova may tungod sa hari sa Assyria. Siya dili muanhi dinhi nining syudara, nimo pa na usa ka udyong didto, ni muanha siya sa tubangan niya na nga may tamin, ni maghimo og usa ka bungdo batok niya na. Sa dalan nga iyang giagian paingon nganhi, sa mao gihapon nga dalan siya mubalik ug siya dili muanhi nining syudara na mulong si Jehova. And then, verse 35, kaya ako magapanalipod nining syudara sa pagluwas nini tungod sa akong kaugalingon o tungod sa akong alagad nga si David. Now, unsang si David? Si David sa kahamtong ng magtotoo. Mauning tao nga dunay pagtuo, pagsalig sa Dios. Bisan man sa kadako ni Goliath, nagkinabuhi si David sa pagtuo o pagsalig. Ug busa wala siya gikahadlukan. Ug katapusan nga bersikulo ang Exodus, no? Exodus 14:13. Napay Isaiah pero iwasan sa Isaiah din. Isaiah 41:10. Apilis kanta, no? Ayaw kahadlok kaya niya ako uban kanimo, ayaw pagtalaw kaya ako mao ang imong Dios. Palikunon ko ikaw, oo, buligan ko ikaw, oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamataraw. And then last is Exodus 14:13. Mauning panahon na nagigukod sila sa mga Ehiptohanon. O si Moises bingon sa katawhan, ayaw kahadlok, dili ka mo magliho, ug tanawan ninyo ang kaluwasan ni Jehova, nga inyong pagabuhaton karon kaninyo, kay ang mga Ehiptohanon nga inyong hingkitan karon, dili na ninyo hingkitan hangtod sa kahanturan. Ang tinawag yun, kung sinitabo niya na ang mga Ehiptohanon nga nagagukod nila, nangamatay ang tanan sa tubig, o ang mga anak sa Diyos, protektado sa Diyos, o nakatabok sila sa gitawag Red Sea, no? Well, ang Diyos magproteksyon na itong tanan. Kung ikaw naalam mo sa pagpakik-fellowship sa Diyos, wala kayo dapat kahadlukan. But if you step out of God's fellowship, there is danger there, no? There is danger there. Watak hibalo na pagkabuhaton ng Diyos. Nasa itugot ng mga panghitabo sa usa ka tawo nga nagkinabuhi incarnality, no? And I just hope nga nasabtan niyo ang pulong sa Diyos kung saan pagkinabuhi nga espirituhanon, kung saan pagkinabuhi nga in fellowship with God, mao ka ng dapit nga diin, safety ka, huwag ka dapat kahadlukan. Stable ka, peaceful ka, malipayon, malinawon, kay ikaw nagkinabuhi nga naas ka mong sa Diyos. Okay, mag-ampot, ha? Ako niya na ito sa pagpindog. Amahan ako nga Diyos, salamat sa mga pulong nga nagatudlo ka na mo, nga nini nga kalibutan, wala kami dapat nga kahadlukan, kung kami nagkinabuhi lamang uyon diya sa imong kabubuton. Kung kami nagkinabuhi lamang nga espirituhanon, kung kami nagkinabuhi lamang
ngayon fellowship with God the Father, with God the Son, and with God the Holy Spirit. Salamat sa inyo mga saad alang ka ng Father God samtang nagahulad kami sa imong pagbalik nga kanunay ligunon nimo kami, hatagin mo kami kaisog o tagahanin mo kami o espirituhanon kusog samtang napakami na ining kalibutan. Tagay kami kadaugan, Father God, ang tanan ng pinatugyan, ginapasalamatan ng madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.